Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na pag-aralan ang minimum wage rate ng mga manggagawa sa bansa. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Tutulungan ng pamahalaan ng mga manggagawa sa sektor na agrikultura na naapektuhan ng El Nino. Sinabi yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang pangunahan niya kanina sa Malacanang ang ika-122nd Labor Day commemoration. Sa mga susunod na araw ay magpapaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino sa buong bansa. Yung mga nasiraan, mga pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Ang nasabing financial assistance ay karagdagan sa nagpapatuloy ng programa ng Agriculture Department, DSWD at DOLE. Kasabay nito, nanawagan si Pangulong Marcos sa wage policy making bodies o sa mga institusyong may kaugnayan sa pag-aaral sa sweldo na ripasuhin at i-adjust ang sahod sa bansa ng mga manggagawa. As President, I call on the Regional Tripartite Wage and Productivity Boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. I call on the National Wages and Productivity Commission to review its rules to ensure that the boards are able to maintain a regular and predictable schedule of wage review, issuance, and effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. Ang Kongreso naman, hinikayat ni Pangulong Marcos na magpasa ng mga batas para sa kapakanan ng mga manggagawa. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the law on corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Setyembre ng nakaraang taon nang lagdaan ni President Marcos para maging batas ang Trabaho para sa Bayan Act na layong solusyonan ng unemployment, underemployment at iba pang hamon sa sektor ng paggawa. Higit 5 milyong benepisyaryo naman ng tulong pangkabuhayan sa disadvantaged o displaced workers o TUPAD ang nabigyan ng ayuda mula July ng 2022 hanggang Pebrero ngayong taon. Nariyan rin ang TESDA para sa reskilling at upskilling program. Para matiyak naman ang job security, ang DOLE ay naglaan ng higit 9 billion pesos para sa mga programang magpapataas ng employability o oportunidad sa pagkakaroon ng trabaho. Kinilala rin ng punong ehekutibo ang mga overseas Filipino workers, kasabay ng pagbibigay diin sa kanilang kapakanan. Nabanggit din ng Pangulo ang Workers Rehabilitation Center na isang 50-hectare property para sa Employees Compensation Commission sa Tanay kung saan tutuloy ang mga workers at sundalo na nakaranas ng work-related injuries. Kasabay ng Labor Day commemoration, ipinagdiwang din sa Malacanang ang 50th anniversary ng promulgation o pagkakatatag ng Labor Code of the Philippines. Exactly 50 years ago, on these very same grounds, my father, then President Ferdinand Marcos Sr., signed the Labor Code of the Philippines in the presence of representatives of various sectors. The Labor Code, born out of the vision for development, employment, and social justice, has been one of the most enduring pieces of social legislation in the country. In his own words, I quote, I remember them vividly, growth will always be tempered by justice, and development will always be weighed by the dignity of man. Inilunsad din ng Philippine Postal Corporation ang commemorative stamps para sa 50th anniversary ng pagkakalagda sa Labor Code of the Philippines. Ang lahat ng yan ay bahagi lang ng pagkilala ni President Marcos sa mga uring manggagawa. Sa lahat ng mga manggagawang Pilipino, muli ako'y nagpapasalamat sa inyo. Kayo, ang puso at kaluluwa ng ating lakas paggawa, ang nagsusulong ng ating tagumpay at ang dahilan kung bakit patuloy tayong nangangarap para sa isang mas maliwanag na bukas. Kayo ang muka ng bagong Pilipinas, magagaling, masisipag
at punong-puno ng dedikasyon, kaya't nararapat lamang na bigyan ng dangal, respeto at paghahanga. Pasa po kayo na ang mga manggagawang Pilipino sa loob o sa labas man ng bansa ay patuloy na aalagaan ng pamahalaan. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.